Voter from South Korea said while he was initially excited to cast his vote, this was replaced by confusion after casting his Yes po, vote. kahapon po. At doon may option na nakalagay na pwede kong i-verify kung na i-cast ba yung vote ko. Opo. And then suddenly nga po ay medyo parang naguluhan ako. Bakit iba yung lumabas? Ang binoto po, Team PDP Laban. Pero ang lumabas, pangalan ni Franz Castro. Wow. Ba? Tsaka Brosas. Wow. Ang tindi, Comelec, Chairman George Garcia. Paliwanag niyo po ng maayos. Ano pong meron dyan? Ba't po nagkakaganyan? Diba? Isipin mo naman, nagreklamo yung ating OFW. Ito yung issue ngayon eh, diba? Laking issue po ito. So, bakit? Kasi nag-uumpisa na po yung online voting sa mga OFW natin sa ibang bansa. So ngayon, ang binoto po nila is Team PDP Laban, vote straight sila. Ang lumabas, iba't ibang pangalan. Alahin mo, may mga tulpo doon na lumabas. Pati pa nga si Kiko Pangilinan, na ba yung pasabaw-sabaw? Ito matindi. Franz Castro, binoto ba talaga? Ba't lumabas yun? Diba? Napakatindi. So, kailangan natin ng paliwanag dito. So, papanurin natin tong paliwanag ni Chairman George Garcia. Ayan, no, papasok natin mga kababayan, no, mga DDS. Commission on Elections denied rumors of an alleged glitch on the first day of overseas online voting. Comelec Chairman George Garcia sought to allay concerns raised by some overseas Filipino workers who share their experience on social media platforms. At least one voter from South Korea said while he was initially excited to cast his vote, this was replaced by confusion after casting his vote. At doon may option na nakalagay na pwede kong i-verify kung na i-cast ba yung vote ko. Opo. And then suddenly nga po ay medyo parang naguluhan ako. Bakit iba yung lumabas? O, di ba? Iba yung lumabas. Binoto ng Team PDP, PDP Laban, vote straight sila. Ang lumabas, yun na nga. Teacher Franz Castro, pasok. So yan mga kabayan, no, baka ito na yung sinasabi ni Bongbong Marcos na 12-0 ang labas. So ano yun? Ito na ba yun? 12-0? Kaya pala mataas yung kumpiyansa na mag-12-0, no? Dahil ba dyan? Nako po, Comelec, gumastos tayo ng milyon-milyon para dyan. Pakiayos naman po. Pakipaliwanag ng maayos. Diba? So ayan, patuloy po natin Daming code ko, kung ano ng mga letter or whatsoever. And may pangalan ng ibang kandidato. O yun. Hindi ko nakilala yung kandidato na yun. June Valenton said Diba? he was Oh. expecting to see the names of the candidates he picked. Klaro naman eh. Explains what it Diba? also was a QR code, a security feature that is part of the internet voting process. The poll chief says this is to avoid being used as proof for vote buying. Garcia also reminded voters that taking pictures of the official ballots and its receipts is prohibited. Oo, prohibited. Yun nga, kung walang ganun, paano lang i-explain, di ba? Paano na i-public na nadadaya sila? Paano nila makikita o paano nila ipoprove na yung binoto nila is iba yung lumabas na resulta? So yun yung point dun eh. Oo, prohibited, pero resibo rin yun eh, yung screenshot or mga video na nakuha nila sa pagboto nila. Talaga ba naman? Nag-uumpisa ng dayaan nata. This also covers online voting. Yung nakita po niya, yung po yung ballot paste. Pag pumipili ka kasi, bigla kang papakitaan muna ng ballot paste. Ito yung 12 na pinili mo, at ito yung party list na pinili niya. Pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon, ay yung sa QR code, pero hindi po nangangalugan na yun ang binoto nila. Oh, eto na nga. Lumabas nga yung pangalan nila, Franz Castro, Brosas, Tulfo, Kiko Pangilinan. Ang binoto po, PDP Laban. Team PDP Laban, no? Yung Duterte ng binoto, ba't ibang lumabas? Sabi nyo, encrypted yun. Parang encrypted yun, may pangalan ng mga tumakbong senador. Diba? Baka ito na yung nirereklamo, yung binubulabog talaga ni Atty. Respicio, no? Yung dayaan na mangyayari.
Baka ito po. Ito si Comelec Chairman naman, George Garcia. Ano to eh? Bagong appoint to ni Bangag eh. Diba? Kaka-appoint na to ni Bongbong Marcos nito. I think nung February or March. Parang February yata eh. Kaka-appoint lang nito eh. Diba? So, ibig sabihin, may galaw din talaga. Diba? Kasi nga, papaitan ba naman agad yung Comelec Chairman ng bago? Parating na yung election. Okay po. Tapos sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human reading, Talaga lang ha. makikita nila na yun pala talaga eksakto mga binoto. So yan po ay paraan to protect security po yun. Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Yun na nga, sir. Wala daw tamang pangalan. Oo, yung iba, meron ibang Jason ng pangalan, di kilala. Pero may mga pangalan kasing kilala. So, paano mo papaliwanag yun? Diba? May Manny Pacquiao dun, may mga Tulfo dun. Ito malupit, Franz Castro. Ano yun? Brosas. Diba? Laki ko Pangilinan. Yung mga binoto, hindi lumabas. Pati yung sa mga party list, diba? Iba ang lumabas. Ito, ang matinding paliwanagan yan. So, mag-aabang pa tayo ng mga panibago pa pong mga updates tungkol sa ganitong issue, no? Kasi nga, umpisa pa lang ngayon. Talaga ang matindihang botohan sa May 12 na talaga. So, kailangan talagang maayos to. Kailangan talaga sa lahat ng mga DDS, no? Para hindi po masayang yung mga boto nyo. Yan, maghintay-hintay lang po kayo kasi marami pong mga nag-online, gagaya ng Sir Atty. Harry Roque, si Ma'am Sas Roganda Sasut. Yun, abang-abangan nyo po yun. May mga update po yun kung anong mga dapat gawin o magandang gawin para hindi po tayong masayang, hindi po madaya ang ating boto, hindi masayang. Papunta lang dun sa ibang mga kandidato. Diba? Yan. Kung bago ka pa po sa akin channel, please like, share, subscribe po. Magsaya na po tayo dyan. Kahit isa lang, okay na po tayo dyan. Ayan. Pakishare po. Nito, pakishare lang po. Okay? Salamat po. God bless po mga ka-DDS.